The Lord be with you. With your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the Christ. John answered them all, saying, I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. After all the people had been baptized, and Jesus also had been baptized and was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. A voice came from heaven, You are my beloved Son, with you I am well pleased. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. If we have been good, then our baptism is enough for our salvation. If we have been good, our baptism is enough for our salvation. Why? Because the moment you were baptized, and it's a sacrament that cannot be repeated. The moment you were baptized, regardless of age, all your sins are erased. Let me repeat that. The moment you were baptized, all your sins are erased. So if you are sinless already, then your baptism is enough for your salvation. Why? We go to hell because of our sin. But if you don't sin, then you go to heaven. You are saved. The moment you are baptized, all your sins are erased. That's why in the olden times, some people ask baptism when they are dying. When they are dying. Kasi pag bininyagan, bura agad ang kasalanan. Ano pa? Anong problema? Naghihingalo, nagpatawag ng pari, walang pari. Patay. Ano pa? Patay. Anong meron sa second reading? The household of Cornelius, after realizing the grace of baptism, asked that his household be blessed from the eldest to the baby. To the baby. That's why it is a contention against some of believers that you should be baptized when you are enough, mature enough to make a choice for God. Paano kung hindi ka umabot doon? Hindi po ba, ano? Ano ibig ko sabihin? Ang aking tatay ay protestante. At ang away palagi sa amin, sa bahay, 3 beses muntik maghiwalay ang aking mga magulang dahil lang sa pananampalataya. At ang isa sa sinasabi niya, hindi mo inantay ang mga bata na lumaki at mamili kung ano ang gusto nilang relihiyon. Hindi inantay. Ano pa? Ibig sabihin, hindi kami pinatanda para mamili. Bakit? Mas matalino ang lola namin. Ano po? Mas matalino ang lola namin. Dahil may kaibigang pari, pagkaanak ng nanay namin, nabibinyagan kami lahat. Paano nangyari yon, Father? Nagsinungaling ang lola namin.
Ang sasabihin ng lola namin sa pari, hindi po maganda ang karamdaman ng bata. Ano po? At baka po mamatay, ay binyagan na kaagad. Ano po? Matalino ang lola namin. Di po ba? Pauwi pa lang ang tatay namin galing sa pabrika, pagdating niya, Katoliko na kami. Ano po? Alam ng lola namin, ha? Darating yung pari, darating yung ninong at ninang, tapos. Emergency baptism. Ano pa? Emergency baptism. Ha? Kaibigan niya yung mga kumboni doon sa aming lugar. Kaya yun ang away. Yun ang away. But look at it. I want you to understand it again. If we have been good, our baptism is enough for our salvation. But the truth is, we are not good. We are not good. After baptism, we commit sin. Di po ba, anak? We commit sin. At ngayon, lahat na lang pinabibinyagan. Lahat na lang. Makikipag-away sa pari. Ano po? Para binyagan ang kanilang pusa, aso. Di ba? Ano ba naman yan? Baboy. Sari-sari na lang, no? Yung iba naman, ginagawang negosyo ang binyag. Pag nagpapabinyag, ang daming ninong at ninang. Para maraming sobre. Ano pa? Doon sa isang parokya na ako ay parokyal vicar, pag linggo, ang binyag, 40. 40. Sabi ko sa mga tao, hindi ba tumitigil ang panganganak dito? Ano pa? Linggo-linggo, 40. Ano pa? Pinalalagyan ko na ng pangalan para pag tinanong ko, babasahin ko na lang. Ano po? Anong problema pag masyadong maraming nagpapabinyag? Ang ingay sa simbahan. Ang ingay! Ano po? Pag sinabi nyo, pag nagbibinyag si Father, walang magpapadede. Walang magpapadede. Lagyan ng krus ang noo ng bata. Dali-dali kang ganyan. Malambot. Dede ang nakrusan. Sabi ng huwag magpapadede. Ay! Mga minamahal na mga kapatid, hindi natin iniintindi ang ating sakramento. Hindi po ba? Ano? Hindi natin ay si Father, sabi ng huwag nagpapadede. Hindi po ba? Ano? Malay ko ba pinagkaiba ng noo at saka dede? Hindi po ba? Ano? Sabi ng sakristan, Father, ba't yung iba may pula sa noo? Sabi, di ba? Mga bata may pula sa noo, no? Sabi ko, para alam ko kung bola-bola o asado. Kasi tayo, punong-puno tayo ng pamanhiin. Pamanhiin. Hindi natin iniintindi na sana no ikaw ay bininyagan, sapat na yan sa iyong kaligtasan. And because we have failed, the baptism of John, that is for the repentance of sin, was not enough. And Jesus has to be baptized so that we will be able to receive the Spirit of God. The Spirit of God. The Spirit supposed to be, has given us the power to have new life. May kapangyarihan kang magkaroon ng bagong buhay. Bagong buhay. Hindi ka lang binibigyan ng pangalan. Hindi ka lang nagiging kaanib. Hindi ka lang binibigyan ng bagong kaugnayan sa Diyos. Sa binyag na ating tinatanggap ngayon, tayo ay binibigyan ng
Espiritu. Kaya yung umattend na prayer meeting, yung sinasabing baptism and the Holy Spirit, hindi totoo yun. Ano baptism the Holy Spirit? Nabinyagan ka na. Wala ka nang natatanggap na bagong espiritu doon. Di po ba ano? Wala ka nang natatanggap na bagong espiritu. Ano lang meron doon? Ang tamang term doon sa mga umatid ng prayer meeting, the re-enkindling, sabi nga ay, binubuhay muli ang biyaya ng Espiritu. The Spirit is being enkindled again. Binubuhay muli. Bakit? Natulog na eh. Natulog na. Mga minamahal na mga kapatid, ano ang sinasabi ng mga pagbasa? Naway tayo maging kalugod-lugod sa Ama, that we may become beloved before God. How do we become beloved? Not because we are baptized, but we live a life of obedience to God. We live a life of obedience to God. Kaya nga, kung ikaw ay nakatanggap na sakramento ng kasal, pwedeng sapat na ikaw ay maligtas. Ang problema, naghanap ka ng iba. Di ba? Sinabi na sa ni Father, maging tapat. Tapat. T-A-P-A-T. Tapat. Pag binasa mo pabalik, tapat. Di po ba, ano? Pag hindi ka tapat, ang tawag sa iyo ay tabingi. Di po ba, ano? Ang Tagalog word ng righteous ay matuwid. Matuwid ka dahil ikaw ay tapat. Naghanap ka pa ng ibang babae. At ang malungkot na kwento doon, ang kinuha mo mas pangit. Di ba ba? Mas malaki ang kasalanan mo. Makinig ka. Oo, totoo yan. Nang babae ka rin lang, pangit pa. Di ba? Mas malaking kasalanan mo. Di ba? Ano dahilan mo sa Diyos? Anong dahilan mo kung bakit ka ng babae? Mas maganda pa? Mas pangit? Di ba? Kaya doble ang iyong kasalanan. Ano? Sabi ni Dante, sa kanyang aklat, doon ka sa mas mainit na lugar ng impyerno. Maganda pagtunan ng pansin ito. If children only, capital I-F, if children only learn to obey their parents, learn to respect their parents in their young age, it could have been enough for salvation. Kung naging masunurin lang ang mga anak, kung naging masunurin lang, sapat sana yun. Natulungan tayo sa ating kaligtasan. Hindi po ba, ano? Ano ang tanong sa gabing ito? Ano ang dahilan para hindi ako maligtas? Ano ang dahilan? Ano ang nagiging dahilan? Bakit hindi ako maliligtas? Nabinyagan ka? Nakumpilang ka? Natanggap mo ang ibang sakramento? Pero ano ang dahilan kung bakit hindi ka maliligtas? Ano sagot? Hello? Ano sagot? What could be the reason why you cannot be saved? Since God has already provided for you all the grace that you need to be saved. You were given a family, a community, a church, name it, to help you become a better person. And yet we have failed to become a better person today than yesterday. Why, my brothers and sisters? Why? Sabi nga doon, si St. John Chrysostom, sabi niya, if you only knew
that people will easily forget you the moment you die. Easily forget. The moment you die. Then you will learn to value your relationship with God than trying to please people. Kaya tayo nagkakasala kasi gusto natin palagi tayong may kasundo. Kaya tayo nagkakasala kasi gusto natin mahal tayo ng lahat. Hindi naman masama yun. Pero, pag gumagawa ka ng tama, sadyang merong magagalit sa iyo. Inuulit ko, pag ginagawa mo ang tama, sadyang may magagalit sa iyo. Kaya pag wala kang kagalit, baka wala kang ginagawang tama. Seryoso ako. Kung wala kang kagalit, baka wala kang ginagawang tama. Baka wala kang sinasabing tama. Think about it. A simple way to live a holy life is what? If it is not yours, don't take it. If it is not true, don't say it. If it is not right, don't do it. Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, kung tutuusin, simple lang ang buhay pananampalataya. Simple lang. Anong problema natin? Pag tayo nagkamali, nangangatuwiran tayo. Dahil feeling natin, makakalusot tayo. Hindi tayo makakalusot sa Diyos. Hindi tayo makakalusot sa Diyos. Again, look at the value of baptism. How many among us really value our baptism? Then we sin, we go to confession, we are cleansed again. Kaya nga ang panalangin sa Tagalog mas maganda, kalugdan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala. Nagkakasala ka hindi dahil hindi mo alam. Nagkakasala ka dahil alam mong mali, pero ginawa mo pa rin. Di po ba, no? My dear friends, my brothers and sisters, the baptism of Jesus reminds us of how important baptism is in our lives. Kung ang Diyos ay nagpabinyag, ganon kahalaga ang sakramentong ito. Take note, anything that God values are really valuable. Kung pinapahalagahan niya ng Diyos, sadyang tunay yan na mahalaga. Ano man ang pinapahalagahan ng Diyos, tunay yan na mahalaga. Kaya kung titingnan natin ang kautusan, pinapahalagahan ng Diyos, yan ay tunay na mahalaga. There is no other God except the God who created heaven and earth. Thou shalt not use the name of God in vain. You must keep Sabbath holy, that you honor your mother and father. Mahalagang mahalaga yan. Sapagkat sa gitna ng kanyang kapighatian sa krus, ang kanyang kabilin-bilinan, behold your mother. Behold your mother. Ganong kahalaga yan. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, including husband. Thou shalt not covet thy neighbor's goods. Kung pinapahalagahan yan, Diyos, tunay yan na mahalaga. Ano pa? Kung yan ay pinapahalagahan ng Diyos, tunay yan na mahalaga. My dear friends, my brothers and sisters, take time to look back and understand the grace that God has given you. The grace has given you. Take the opportunity to be grateful because not all of us were given the opportunity to receive the grace. Minsan, pagkatapos ng misa, sinalubong ako ng isang lalaki. Sabi niya, Father, pwede ba ako mangumpisal? Sabi ko, pwede po. Pwede po, kaya lang hindi ako Katoliko. Sabi ko, nako, yan ang malaking problema. Kasi kung hindi ka Katoliko, hindi mo pwedeng tanggapin ang ibang sakramento. Pero nakikinig po ako sa inyo, Father. Saan ka nakikinig? Sa Starbucks. Kaya sabihin ko, ayusin ang sound system. Dapat makarating sa Starbucks. Dahil yung mga nakakape doon, tinatamaan din, no? Pero bakit yung nakaupo dito sa loob? Hindi, no? Anong pinagkaiba? Baka kailangan ng kape habang nakikinig. My dear friends, my brothers and sisters, seriously, how come people with other faith understood what we are talking about? And we, as Catholics, failed to understand. Amen. Going back to what I've said, if people outside the church, even outside of our faith, can hear the message, how come we as Catholic inside the church failed to understand it? Bakit nga kaya, no? In this 4th day of Novena, hopefully, we will have again the humility of the child Jesus so that we will be able to hear what we ought to hear. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.